dyan sa Senado, yung mga asawa. Di ba kayo ay dapat kaagapay sila sa kanilang mga asawa? Anong ginagawa ng mga asawa nila? Show off sa mga Hermes. Show off sa mga material na bagay, nagpipilit na maging model, ipunggok naman kasing liit ni Lisa Tanas. Di ba? Kumikita ba ng milyon-milyon si Puso sa paglalakad sa bato-bato? Dapat kung ganyan 12 million ang kinikita dyan, dapat si Pia Wurtzbach naglalakad na yan araw-araw sa bato-bato. Anong ginagawa ng asawa mo sa Paris? Imbis na i-promote ang mga gawang Pilipino, anong pinopromote? Chanel, Dior, chuchu-chuchu. Tapos ngayon sasabihin mo, sang-ayon ako sa panawagan ni Pangulong Marcos na ito napansin sa pangangailangan ng mga kababayan. Hoy, kayong mga Bicolano, ewan ko ba sa inyo, tatanga-tanga kayo nagpapaniwala. Hindi man lahat kasi di lahat naniniwala sa kanila. Tama po siya, sabi ni Escudero. Our country's leaders cannot afford to be consumed by politics when so many of our kababayan struggle simply to make ends meet. Really? Kaya pala, yung dalawa ba yun, yung dating glam team ni Puso, ay napakancel. Ang visa, papuntang Dubai. Tigilan mo nga kami, Escudero. Kadyutahan mo. Para sa Pilipino. Para sa mga kababayan na nag-i-struggle. Pero ang lupit nyong manggipit. Yung asawa mong isang bulati na lang hindi pumipirma. Nakakarlakad dyan sa bato-bato. One day matitisod yan. Yan pa ikamatay niya. Sabi ni Princess Baek, SK Channel, hoy, Bicolana ako. Sorry naman palangga. Kaya nga, di ba may bawi ako, hindi lahat. Sorry, I love you na. Sabi niya, I appreciate that the President had the humility to recognize that recent election results reveal that our countrymen are wary of conflict and want a government focused on their needs, not distracted by the drama of politics. Kinakausap mo yung buha ka lang inang bukbuk na to. Nagpakilay ka na ba? Sige, hindi na ako nagsigaw. Nagpakilay ka na ba, Dodo? Baka masapawan ng asawa mo yung kilay mo. Anong sinasabi mong humility na na-recognize ni Bangag? Yung pangidnap, ulitin ko na naman, pangidnap kay, kay Pangulong Duterte. Yan ba ay humility? Being human, being demonyo si Bangag. Kasama ka dito. Okay? Ngayon, ang drama ninyo, ay mapagbabang loob, mabait si Bangag, itabi na ng mga politics na yan. Jutang ginemis mo, asikasuhin mo na yung kilay mo bago ka magdakdak. Burado na yung kilay mo or else kilayan kita pag nakita kita. Sabi niya, in admitting that he is open to reconciling with the Vice President of the Duterte family, he reminds us that the welfare of the Filipino people should always take precedence over personal differences and partisan disputes. Julul! Tignan mo, sabi ko sa inyo. Di ba, palalabasin nila na si Bangag, di ba, pinapaalala daw ni Bangag ang itong mga, ni Bangag ang mga katangiang ito na bilang isang humble na Pilipino at inuuna ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kaya siya ay makipag-reconcile kay Bangag. Ang kapal ng mukha mo. Maglakad ka na nga nandun sa Paris, doon ka na lang mag-senator, magbato-bato kayo doon, mukha kayong tanga mag-asawa. Alam mo yun? Nakikita ko na naman si Bato-Bato eh. Putang na ng modelo yun, lagi lang sa bato naglalakad. Picture. Do gaga. Ay, nako. Imbis na asikasuhin mo yung, well, it's your choice. Diba? Asikasuhin yung mga anak mong aso. Yung mga anak nyong aso dyan. Yan pa yung mga animal na mas matino kaysa sa inyo. Sabi niya, ano pa sabi ni Escudero? Malinaw po ang mensahe ni Presidente. Now is the time to build bridges. Julul, to build bridges. Nagkatumba-tumba ang mga bridges dyan. Dahil sa kapalpakan ng gobyernong Bangag.
Oh, to build bridges, not burn them. But this, you know, this is not literal bridges na sinasabi niya. But ganun pa man, kayo ang nag-burn ng bridges the moment na pinakidnap, pinag-initan niyo si Sara Duterte, ginawa niyo ng kwento, ginawa niyo ng mga kaso-kaso, ang mga kritiko, kayo ang nag-burn ng bridges. Kung pwede nga lang, kung may kakayahan nga lang i-burn ang lahat ng mga demonyong katulad ninyo sa impyerno, dapat nangyari na yan. Buisit ka, may pag-ganyan-ganyan ka pa. We owe it to our people to rise above division and do better together for the sake of our nation. My God. Ang kapal na mukha ng mga to. Hindi pa ba makalimutan huminga to mga to? Arte-arte, puro, ano sabi? Sabi ni Regina Chua, sobrang arte pa, puro pickpockets naman sa Paris, sa kalsada lang naman siya naglalakad-lakad. Oo nga. Alam nyo, pag nakapunta kayo sa Paris, you know, kasi it's nice to visit naman iba't ibang lugar. Pero I love Paris. Pag nakapunta kayo sa Paris, lalo na dun sa may Eiffel Tower, maraming mga buru-guru doon, yung mga G-team na iba't ibang, alam ko, nung mga lahi doon. Nabudyo-guru yung mga manloloko. Ay, pag-away nga ako doon, di ba? Ang mga pickpocket doon, ginaganyan ko, titignan ko. Sabi ko sa friend ko, bulsa mo! Kasi naharap ko talaga. Di ba kinuwento ko sa inyo yon? Naharap-harapan. Ready to ano na ako to, kahit na hindi ko teritoryo yung Paris. But anyway, tama ka doon, palangga. Going back, sabi ko na sa inyo, ito ay pagpapanggap. Ito ay pagpapanggap na kunyari, di ba, itong si Bangag ay mabuot. Pero hindi nyo alam, hindi alam nyo na pala, ang pera ninyo ay sinisimot, mabuot pero sinisimot. By the way, ito may nakarating sa akin. Tungkol to kay Sandra. Ito, nakarating sa akin, I'm not sure kung ito ay, well, actually, ang nakarating sa akin, tungkol kay Sandra, ni Sandro, ay na gusto daw nila itong gawing Speaker of the House. Di ba, nabi ko na sa inyo. Pero nanaginip ako. Yung panaginip ko kay Ping Lacson may kasunod. Okay? Nanaginip ako, mga kababayan, na ito palang ex ni Sandro, dun sa panaginip ko, na parang dun sa panaginip ko, hindi ko matandaan yung pangalan, parang sounds like Alicia yung pangalan ng babae. Alicia, I don't know. Basta Alicia parang Alicia yung pangalan ng babae. According sa panaginip ko, ay hinaharas niya. At ito daw si Alicia, sino ba yun? Nakilala ba kayong Alicia? Ay lulong na lulong. Ito sa pinagbabawal na something. Okay? Doon sa panaginip ko. Pero doon sa panaginip ko, nakita ko yung iniinom lang naman niya kape. Hindi ko alam kung may something doon sa kape. Alright? So, mga kababayan, ito daw, itong si Alicia, doon sa panaginip ko, ay tinatakot ni Sandra. Okay? Tinatakot for whatever reason, at ito ay inaabuso doon sa panaginip ko. Ikaw naman, Alicia, okay? Alicia, walang apelyido eh, basta parang Alicia yung pangalan niya. Parang ano eh, Alicia Smartmatic yung pangalan niya. Alam nyo, you know, itong mga nakaraang buwan ay madalas ako nananaginip. Ikaw, palangga, Alicia, magsalita ka. Kung totoo itong panaginip ko, kasi nagsasabi na sa akin yung mga nangyayari sa Pilipinas eh. Baka pwede na ako maging bolang Madam Auring o manghuhula. Magsalita ka. Huwag kang matakot. Okay? Kung may katotohanan yung panaginip ko, ang panggigipit sa'yo ni Sandro, ang pang-aabuso sa'yo, magsalita ka. Dahil bukas, baka managinip na naman ako, baka may karugtong ang panaginip ko. Pero nakakaawa siya eh. Doon sa panaginip ko. Kasi doon sa panaginip ko, parang may malabo parang may nagbubugbugan and everything. Pero ang pinaka-catch doon sa panaginip ko ay inaabuso at tinatakot. Itong si Alicia. Right? I don't know kung sino si Alicia. Basta bigla na siya pumasok dito sa panaginip ko, di ba? Sabi ni Congressman Kepwing, is that you? Okay?
Sabi ko sa inyo, araw-araw mananaginip na ako eh. Alicia Batong Bakal, sabi ni Cesar. Pwede rin. Alicia, huwag ka matakot. Palangga, dito naman si Inday Maharlika. Tawagan mo ako. Kung ito yung may katotohanan panagay, ito yung email natin, no? Email mo ako dyan. Pag-usapan natin ang problema mo. Isipin mo na lang, nanay mo ko. Di ba? Ayan ang email ko. Mag-email ka lang. Ibigay mo sa akin yung ebidensya. Kasi ang panaginip pwede maging totoo. Di ba? Marilyn Orig, how are you, Palangga? Yeah, sabi ni Jemo Duterte, kinulong ng mga bangag. Ayun na nga, mga kababayan. Tapos gusto nila makipagbati-bati. Malinaw pa sa sikat ng araw. Takot na takot si bangag makulong. Alam mo, baka ng inang bangag na yan. At saka si Lisa Tanas, lahat ng nambaboy kay Inday Sara. Kaya dapat ngayon pa lang nagka-campaign na tayo. Ako, ngayon pa lang nagka-campaign na tayo for Inday Sara. Kailangan natin siyang i-campaign. Kailangan maraming magising na taong bayan na inuubos ang pera ng Pilipinas. Yung binabato nila kay Sara, 125 million. Pero yung ninakaw nila simula sa tatay niya, yung kanyang tax evasion niya, now itong bago na 10 billion ang ginastos nila sa kanilang campaign, pero talunan pa rin ang mga hinayupak. Binulgar na niya ni Tiangco, sabi nga ni Atty. Vic harap-harapan na ito ay malinaw na ebidensya na ginamit nila ang bribe, ang pera ng bayan para papirmahin itong mga hunghang na mga kongresista para idiin o i-impeach ito si Inday Sara. Kaya ngayon pa lang, huwag tayong tumigil. Mag-party tayo sa kalsada everyday. Imbitahin niyo ako. I'll be right there. Okay? Huwag na sa Pilipinas kasi gugurgurin ako ng mga yan. Kailangan muna natin mapanagot ang mga bangag. Alright? Pero malay nyo, sa bangka ako sumakay. Gusto nyo ba? Mag-party tayo dyan sa Davao. Sa bangka ako sasakay kasi bibili ako ng bangka sa panaginip ko yun. So tinatakpan nila, sabi ni Julieta Muhammad, tinatakpan nila yung mga kahinaan nila, kapalpakan nila. It's true. Bagsak na mga bangag. Kaya ngayon nag-vlog siya. Nagpa-interview siya. Kilala ko yan. Yung buhaka ng inang niyan na sinusukan nyo dahil lang isa ako sa nag-promote niyan, wala pang sumusuporta dyan sa hayop na yan. Dahil sukang-suka. Kaso lang, nabudol tayo. Magpapa-interview yan. Di ba? Magte-text siya, no? Erna, interviewin mo ako kasi bagsak na bagsak kami. Magpaliwanag ako. Kunyari, bait-baitan ako. Ganyan yung style. That's very Lisa Tanas. Sabi ni Phil Shell, baka Alicia Keys. Pwede naman si Alicia Keys. Pero walang apelyedo eh. Pero kamukha ni Alicia Keys yung nasa panaginip ko. Di mo kami mabubudol. Bangag, sabi ni Palangga. Alright? Maging maginawa ang buong sambayanan, hindi na maghihirap ang mga kababayan kung walang kurap na mga opisyal. That's true. Ngayon, mga kababayan, dahil sinasabi ni Bangag dito, ay tama na raw ang pamumulitika. Tignan mo, pag ni Dilima, kinuha ka agad yung mga dilawan ni Tambaluslos na maging taga-usig ni Inday, laban kay Inday Sara. Ano sabi ni Atty. Vic Rodriguez yan bilang isang abogado? So, iba ang 19th Congress at 20th Congress. So, hindi sila ang maggagawa ng rules. So, tignan natin. And I hope talagang hindi na matuloy itong impeachment trial na ito, pero ready naman si Inday yan. Ako somehow, na-excite ako para mailabas ni Inday yung video, kung ano man yun, yung pinanghawakan niya. At sana yung mag-present sa kanya na mga defense counsel niya, lawyers niya, talagang magpapakitang gilas. When I say magpapakitang gilas ng kanilang kaalaman, ng kanilang galing. Kasi dapat dyan bigatin yung mga abogadong mag-present kay Inday Sara na kayang bangasin ang mga kabobohan ng sino man ang kakampi ni Bangag. Kasi definitely, ito po ay politika. Pang-politika kay Inday Sara na gusto nilang maalis. Malinaw pa sa sikat ng araw. Araw, sige, magsalamin tayo ulit. Pagyabang ko lang to. Diba? Mayabang ako eh. Kala nyo kayo lang ang mayabang. Mayabang din ako. Ilongga to, kaya tikalon. Alright? Ayan. Payabang natin sa mga bangag. I really like my glasses, darling. You like it? Okay. So ngayon, mga Palangga, so ito ngayon, ha? Ito ngayon ang gusto nilang mangyari na
drama-drama, para kayo ay maano na naman, mabudol na naman kayo. So, hindi naman tayo magpapabudol. So, ngayon pa lang, umpisahan na natin ang ating mga what? Ang ating mga campaign jingle. Di ba? Ngayon pa lang, katapos na ng eleksyon, ay, ang tawag dito, ay mag-protesta na tayo. So, sana meron talaga pang maisuka na ebidensya, mailabas na ebidensya para si George Garcia ay panagutin, i-impeach yung walang hiyang yan. At nang matapos na yan, dahil yan ay kasabwat ni Lisa Tanas. Sabi ko nga sa inyo, hinahamon siya ni Glenn Chong. Harap-harapan dyan sa Comelec. Harap-harapan. Pero bakit hindi kinakasuhan si Glenn Chong? Takot ang mga bangag kasi merong ebidensyang ikakabog si Glenn Chong. Sabi ni Bonbon, Mafia Philippines. It's true. It's sad. Nagkakampi-kampihan ng mga rebelding NPA. Imagine mo, Duterte Youth, bagong henerasyon, sino ba yung mga yan? Di ba? Cardema, Bernadette Herrera, ay nagpapakita ng support kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. So dahil nagpapakita, yan, hinarang nila ang proklamasyon, tinitechnical nila, pero yung mga lumantak ng saba sa bilibid, yung mga sangkot sa pulboronic, di ba? Si De Lima, pati yan si Albuera, Albuera? Yung si Erwin Espinosa? Yan, may kaso yan, di ba? Di ba? Maglilingkod na mayor. Diyan, Diyos ko po, only in the Philippines, na ang mga tinalaga, yung mga, hindi naman lahat, ay mga ngagba. At ayaw isuspend ni George Garcia. Ayaw niya i-recount. Di ba? Ayaw niya mag-manual recount. Kasi daw, sino daw ang magbibilang? Ang daming pwedeng magbilang. Ayaw nila mag-manual recount kasi takot silang malaman ninyo. Pero mga kababayan, dapat i-push natin itong si Mangga, si Amy Marcos, total nagpapakitang gilas siya na para daw siya sa katotohanan. Sabi ko nga, may time pa siya. Di ba? Hanggang June 30. Okay? Hanggang June 30 pa ito. And I believe, kung siya talaga ay para sa bayan, i-push siya, mag-open siya ng investigation dito sa overvotes, dito sa mga discrepancies na nangyari sa midterm election. Hindi porket siya ay nanalo na questionable, ay hindi na niya ipupush itong manual counting na ito. Kasi siya ang unang nagsabi din si Amy Marcos sa kanyang committee on electoral reforms na hybrid election. Pero ngayon, kung magbingi-bingihan si Amy Marcos, ayaw niyang i-push, mayroon pa siyang time. Ay, mayroon pa siyang, ngayon? Kita ngayon, Mayo. Meron pa yung isa't kalahating buwan para i-push niya ang pag-imbestiga dyan kay George Garcia kasi mga kababayan, kitang-kita ang pangdorobo, kitang-kita ang pangdurugas dito sa atin. Okay? My God. Yeah, imagine mo, okay, yung overvotes ay what? 29%. So ito si Garcia, wag nating tigilan. Wag din nating tigilan ito si Amy Marcos. Kung true ka sa friendship mo kay Inday Sara, kung true ka sa friendship mo or sa taong bayan, wag na lang kay Sara 'Di ba? Sa taong bayan, i-push mo to. Amy Marcos na imbestigahan si George Garcia kasi nandyan si John Lee na magtitestigo sa na-witness niyang discrepancy. Yan dapat mga kababayan. Sabi ni Mirna Lara, nasagot ko na yan palangga doon sa first part ng video natin. Sabi ni Chorilyn Llano, Senator Amy, marami kang assignment sa pag-upo mo. Oo nga, tignan natin. Baka hanggang eklabos lang yan. Sabi ni Jacob Torre, ikaw ba, hindi ka baka mag-anak ni Uling Torre? Palang, Miss Marlica, dapat gamitan mo si George ng iyong manika para mabago ang isip nitong taong. Oo nga, no? Na-miss, may manika pala ako, no? Trollbuster, how are you? Mag-open na rin siya ng investigation sa drug and smuggling. Kaya nga, I don't know, hawak niya ba yung committee na yun? Yeah, I think, right? Yeah, pwede. So, ayun. So, doon natin makikita kung hanggang saan, ano ang, pakitang gilas ni Amy, ni Mangga. Alam naman natin na yan ay pakitang gilas lang.
Sabi ni Supra, Kiko Ma'am, Akbayan, ito ang dapat imbestigahan. Kung paano sila nanalo, kulelat naman sila sa survey. Oo nga, mga palangga. Kaya nga ipupush natin na talagang kung para sa tao si Mangga, siya ay mag-open ng investigation. Sabi ni Robert Mendoza, nila palangga, grabe, basta bangag, tamang hinala, smart magic, nadali na naman tayo. Umiro. Di ba? O parang gano'n na rin yun. Ni Satanas is just an addict, sabi ni Bonbon. Okay. Teka lang, may gugurgurin lang ako. Ikaw padala ka ni Satanas. Okay. Gurgur ka na ngayon. 7 feet below the ground. Sabi ni Cesar Marta, pwede kaming mag-volunteer sa recount. Ibangag din kasi si Erwin Espinosa. Yun na nga, mga kababayan. Imagine mo yan may kaso. You know? Hindi nila sinuspende. Kasi magkakampi sila eh. Magkakampi yung mga julul, magkakampi yung mga bangag, magkakampi yung may sangkot sa mga illegal na pulboronic. So kaya yun, welcome to the Pulboronic Administration o Pulboronic Philippines. So hindi natin titigilan, etong dayaan sa eleksyon. Ngayon pa lang, mangangampanya na tayo na si Bangag ay ipakulong o impeach. Di ba, ipo-forward ko tong hawak nating ebidensya dito, ha? Shout out dyan, ha? Baka meron dyan pwedeng bumulong. Okay, mag-message na kayo sa akin. Bulong natin sa mga lawyers ni Inday Sara yung hawak ko. I will do that. Darating ang tamang panahon, malalaman nyo. Sa ngayon lang, wag muna. Kasi baka, anuhin muna natin. Lalo nating toretehin yung torete ba? Torete ba yun? Yung guluhin mo yung jutak ni Bangag. Torete. Hindi ang torete yata. Ano ba yung torete sa Tagalog? What is torete? Nakalimutan ko na yung torete sa Tagalog eh. Torete, di ba may kantang ganon? Ang San Juanico Bridge sana hindi na madaanan. Ano hindi na madaanan? May plano na naman na di maganda si Bangag. Kunwari makipagbatian, sabi ni Lucky Shete. Hindi na yung pagpatiwalaan ni Inday Sara. Tolero pala. Sabi ni Harodres, tama, thank you, di ba? Tolero, hindi tolerete. Gawin na, toleroin natin si Bangag. Pero ang torete, ano yon sa Tagalog? Torta ang utak. Ganun din na. Torete, sabi niya siya. Guluhin natin yung utak ni Bangag kung ano yung sinasabi kong ebidensya. May voice pa. Bigay natin kay Inday. Day, I love you. Woo! So, turutin natin si Bangag para lalong mabuang. Yan ang role natin ngayon. Okay, from now on, ang role natin, gawin natin sila lalong bangag. Para pag hindi na kayanan ni Bangag, babagsak na lang ng bonggang-bongga. Di tapos na yung problema natin sa kanya. Then, move on tayo sa next na kalaban ng bayan. Torete din eh. Tama pala. Torete is paranoid. Torete. Tama ako. Yan. Pareho lang pala. Tama naman. Alright? Sige. At natuto tayo magtagalog ng malalim. Bisaya man kasi ako. Alright? Bisaya man si Inday. Okay. Natataranta na ang inutil na Bobo M, sabi ni Mabel. Yes, natataranta na talaga sila. Kaya ngayon, nag-acting-acting na kunwari, buot-buutan ang mga hinayupak. Pero ngayon, puro pa rin talaga panggigipit ang ginagawa sa atin. Huwag po kayong pumayag. Hanggat buhay tayo, hanggat buhay ang maharlika ninyo, hindi ako titigil. No turning back. Kailangan natin silang mapabayad sa kanilang mga kasalanan. Ipaluwa natin ang mga Hermes. Diba? Hindi natin iluwa. Isalaksak natin sa mga kipay nila. Salaksak natin yung Hermes. Diba? At yung mga Bulgari sa mga kipay nila, mga inayupak sila. At na mapagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Diba? Nabalik nga ako kay Puso. Ano bang gusto niyang palabasin? Parang gusto ko siya, ano bang gusto niyang palabasin? Hindi siya nagsasawa sa pag-fashion show niya sa bato-bato. Diba? Nakakapagod din yun, ano? Ako nga eh. Lakad-lakad nga lang ako doon sa Paris. Sabi ko, kapagod naman ito, yung mga dramatization namin doon. Tapos siya, hindi siya napapagod. Hindi kaya may saltik yun. Dapat ano yun, no? Dapat ipasike. Baka kasi nasobrahan na eh, no? Minsan may problema yung tao pag ganun eh.
Kasi wala naman yatang matinong tao na magrarampa ka araw-araw sa kanal. Ikaw, gusto mo magrampa sa kanal? Iba yung Tourette's syndrome. Iba yun. Gusto mo, gusto mo magrampa sa kanal? Tapos kunyari, para daw sila sa bayan, ilaan daw ang oras natin pagtulong sa taong bayan. Pero yung mga aso, ginapasuot ng tig 12 million out of insecurity at kainggitan sa buhay, mayroon niyang role. Ang mga asawa ng senador na mamuhay ng um, what you call it, modest living, at the same time, gumagawa sila ng magagandang proyekto sana para sa Pilipino. Pero ang ginagawa ng mga nayupak, anong ginawa? Mag-shopping, magbiga-biga, maglakad sila sa... I know that already. Alright? Isyuhan na daw ng red notice spokes. So, kayong mag-alala, lumalaban yung ating palangga doon sa kanyang, sa kanyang asylum visa. Malakas ang energy dahil sa pulburon, sabi ni Eds Villamor. Para bang, ano sabi nito? Para bang bloodbath ni VP Saltang Kalye? Para bang anong, hindi yun Saltang Kalye. Figure of speech yun, palangga. Google it. Mag-google ka. Hindi yun Saltang Kalye. Hindi lang natin naririnig na pang-araw-araw na na ginagamit na pananalita, di ba? So, kaya kailangan natin magbasa-basa pa more para mas matuto tayo sa buhay. Hindi yung katulad ni Dilima, abogadang naturingan, pero nililis niya yung meaning, nililiteral niya. Nagkaroon daw ng depression si Poso. Di ma-depression lang siya forever kung ganyan pala. I mean, ma-depress? Ma-depress siya? Alam nyo, let's talk about depression. Meron akong mga napapanood ngayon ng mga bata kasi na ginagamit yung salitang depression. Nadidepress ako, ma. Young age siya. Elementary. Ano kadyotahan yan? Pa-depress kayong nalalaman. Gaya-gaya kayo dito sa Amerika. Alam mo dito yung mga tao. Although may mga ganun talaga. Narinig ko na ngayon yan sa Pilipino, nadidepress ako. Nung panahon namin, wala namang ganyang depress eh. Inom ng gamot, ganyan-ganyan. Ganun na ba ngayon sa Pilipinas? May konting problema, nadidepress ako, ma. Hindi natin alam ang ibig sabihin ng depression, di ba? Nang tayo mga bata pa, wala yan sa atin. Ano nyo yan? Online gaming. Oh my God. Sabi ni Rolly Narido, dugo sa gilagid. Oo nga.